Mag-wave na tayo ng bank secrecy. Ilabas na natin lahat ng mga sali natin. Kasi tinatago eh. Opo. Try mo, pumunta ka sa Secretary General ng Congress at humingi ka ng kopya ng SALE ng kahit sinong kongresista. Oo. May magbibigay ba? Wala. Yung kay Marcoleta, papailan daw. Lalabas na daw dati, lalabas na yata yung warrant of arrest. Tingnan natin kung fair ba. What's up mga kababayan? PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Kung ating isipin mabuti mga kababayan, talagang walang chance no ang mga pinklawan, dilawan, pulahan dito sa mga Duterte, lalo na yung si VP Sara no, sa darating na eleksyon sa taong 2028. Kung kaya ang magagawa na lamang nila ngayon i-bend the law at makonvict itong si VP Sara sa madaling panahon sapagkat alam nila sa sarili nila na malabo silang makakyat pa sa kapangyarihan ng gobyerno. Paano ba naman kasi mga kababayan, hindi nabulag ang taong bayan sa katotohanan na ang mga nangyayari ngayon pamumulitika lamang laban sa mga Duterte at ang tunay na may malasakit sa mga simpleng mamamayan, no? Walang iba kundi ang mga Duterte. At dagdag pang ang balita na kung hindi di umano makakonvict, no, itong si VP Sara, wag na lang daw di umano magkaroon ng eleksyon sa taong 2028. Anak ng tokwa talaga. Pahihintulutan nyo ba yun mga kababayan? Pero bago ang lahat, wag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kahit anong dada o stand no, ng mga tumitirigsa dito kay VP Sara, isa lamang ang sigaw ng taong bayan na hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kaya nga meron tayong impeachment kay Yes. VP Sara. At Opo. pinabubukas natin yung mga salin, yung mga bank deposits, di ba? Opo. Bakit hindi tayo lahat? Oh, di ba? Oo, di ba? Dapat walang Tama lulusot. naman, oh. Oo, tama. Tama yan, sir. Kasi sabi nila, bakit si VP lang? Selective talaga. Kasi sabi niya, kaya siya ay bumoto upang ma-impeach si VP Sara Duterte ay dapat transparent ang lahat. Transparent ang lahat. Hindi yes. lang si VP. Hindi lang kung sino-sino dyan. Dapat lahat sila. Oo. Ayan. Kasi Kayong- bakit nga naman isa lang? Bakit Ayan. selective? Ay, kayong nag-umpisa, di lahat na kayo. O sasabi nila, Oo. mag-wave na tayo ng bank secrecy. Ilabas na natin lahat ng mga sali natin. Kasi tinatago eh. Opo. Try mo, pumunta ka sa Secretary General ng Congress at humingi ka ng kopya ng SALE ng kahit sinong kongresista. Oo. May magbibigay ba? Wala. Oo. Bakit? Ayaw nyo Sasabihin magbigay. ng Secretary General, Malaysia and Pakistan. Alam mo yung Malaysia and Pakistan? Paki ko sa kanila. Malay ko sa kanila. Malay ko at pakialam ko. Yan. Ay, grabe. Aray So ko. eto, Sakit alam niyo, yan. pinanawagan na ito noon Opo. ni CJ Corona nung siya ay ini-impeach doon sa trial niya. Hinamon niya ang lahat ng nanoroon ng mga senador at ng mga public officials. O ito, may waiver ako rito. O ito, pipirmahan ko. Yan, pirmado na. O, lahat tayo, pumirma. Dinistribute niya. Pinirmahan ba? Walang Nila? pumirma. Oh, daya nyo naman. Siya lang ang pumirma. Ay, di Ang tawag malabo. doon- Malabo sila. Ang tawag doon Malabo. ay KMU. Kamoting may May ulalo! ulalo! Ayan. Oh, grabe kayo ha. Pero alam mo attorney, pag ganyan na nangyayari sa bansa natin, nakakatulog pa ba sila? Abay siguro. Ay parang ano Walang parang... eye bags eh. Ano yung mga facelift. Ay grabe. Maawa naman po kayo guys. Ang laki na ng utang natin ha. Grabe na. Hindi na maganda to. O, di ba, ito nga pinag-uusapan natin bago matapos Oo. bago mag-umpisa yung programa. Opo, nakakatakot na. Dumagdag ng 500 billion. Opo. Pagkatapos ibibida mo yung 800 million. 800 Opo. million na naibalik. Medyo questionable pa yung Opo. basis. Ang dumagdag,
500 billion agad. Oh, Ayan. dahil nga gagawa ng rocket ship eh. Dahil sa rocket ship. Paano po yung iba nating utang? Ang laki na. Sino bang matalino nag-isip ng rocket ship? Alam mo, may duda ko. Oh. Palagay ko si Larry doon. Puro racket ang nasa isip? Ganun ba yung ibig sabihin mo? Ay, ewan ko Hindi sa ah. ganon. Ay, Hindi sa sabihin- ganon. Oh. Kasi, di ba, Daw Presidential ng mga Advisor netizen. on Poverty Alleviation. Oh, sa wala naman netizen yata yan. naipayo. Oo. Di ba ngayon naghihirap parami Oh. ang sinasabing mahirap sila. Anong ginagawa ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Wale! Ayan. Ay, happy 1,000 live viewers! Ayan. Maraming salamat po sa inyo and happy Friday! Yes! Happy weekend! Happy payday! Day! Wow! Talaga! Oo. Oh, di ba? Sa kabila nitong pataas ng pataas na Opo. utang Opo. Yun ang at nakakatakot. palalang ekonomiya, anong ginagawa? Ninyo! Tinutuligsa yung mga kalaban sa politika. Yan. Oh. Si Alan Peter ang Grabe. pinuputi. Oh. Ano Tsaka ba naman si yan? si Senator Pia Oo. Cayetano. So, how much is 2/3 of all senators, which is 24? 16. Maski anong gagawin nyo, dahil sa desperado nyo na makakuha ng below 16, dahil sa analysis nila, sa evaluation nila, wala talaga silang makukuha na more than 12. Pinaka mataas na 13 votes na boto to convict the Vice President. Ngayon, pipilitin nila na i-violate yung provision ng Constitution by interpreting and making it possible na by sheer violation of the Constitution, by sheer weaponizing the Senate upon the order of this bangag president, ay ibababa nila yung threshold from 16 to a lower para ma-accommodate yung kanilang desperation matanggal si Vice President Sara para Ellie. Pero dito, pumapasok dito yung dapat may mag-inhibit. Yes. Kasi dahil sa mayroong, kumbaga sa alam mo na magiging kanyang posisyon at boto eh. Yeah, ang una ditong karapat-dapat na mag-inhibit, ito si Pangilinan. Kiko Pangilinan. Bakit kailangan mag-inhibit ito? Kung hindi ito, kung walang hiya ito, hindi mag-inhibit. Pero kung may hiya ito, mag-inhibit. Bakit? Klarong-klaro, he is the only guy na sigurado talagang bias na ang boto nito. Because, unang-una, na-probahan na natin na he will never be neutral. Because, during the 2022 election, he was the opponent of the Vice President. Correct. He ran for Vice President, nilampaso siya ni Sara, but during the campaign, kung ano-ano na ang paninira niya kay VP Sara. So, naturally, yung mga sinasabi niya, nasa isip pa rin niya yun. So, paano ka magiging neutral kung ikaw mismo ay sinabi mo na yung galit mo during the campaign at lalo na dinaramdam mo yung galit mo dahil nilampaso ka ni Sara Duterte as Vice President. Di ba, paring Eli, what do you think of that? No. Hindi, kasi ang binabanggit kapag mag-inhibit ang isang tao, ibig sabihin kasi alam mo na magiging boto niya. Yes. So, Hindi siya neutral. Hindi na makikinig yan, di ba? Sa kung exchange. Lalo na, nung una, sinabi pa ni Pinky na pag-isipan nila na ito yung magiging assistant daw ni Soto during the impeachment trial. Parang siya yung advisor to the presiding officer. Pero ngayon, isa din siya sa naisipan, maliban kay Escudero, na
presiding officer. How can you put this guy in a pedestal to rule on the impeachment case when he has already prejudged Sara Duterte during the campaign in 2022 election? So, ang taong bayan ay nananawagan kay Mr. Kiko Pangilinan na mag-inhibit po kayo, Sir, Mr. Senador, dahil po, klarong-klaro na you will never be neutral because you have maligned, you have said so many things against the Vice President during the campaign. Correct. And obviously, dinadamdam mo yan dahil nilampaso ka ni Sara Duterte during the election. Ang nangyayari mga kababayan namamag-asa na naman ang mga dilawan, pinklawan at itong mga pula. Nasa susunod na eleksyon sila na ang nasa kapangyarihan. Ngunit gising na ang taong bayan sa katotohanan na ang mga Duterte lamang ang may tunay na may malasakit sa sambayan ng Pilipino. For the Vice Presidency in 2022. So siguro, yun nga, kung meron tawag diyan delikadesa. Walang delikadesa kung hindi ka mag-inhibit. So, lalo pang nababawasan. Kung matino ito si Pangilinan, dapat mag-inhibit ito. Kasi bias ka na, Mr. Pangilinan. Okay, dito naman sa binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na sa Senado at itong si Senator Sherwin Gatchalian, ang Senate President, ano masabi niyo rito, Sek Jing? Well, pakinggan muna natin. Ito si Marcos Jr. na kaibigan ni Putin. Bakit naging kaibigan ito ni Putin? Maski first time silang nag-meet. Kasi natutuwa si Putin sa kanya. Bakit natutuwa? Dahil parang pinaglaruan siya ni Putin dahil hindi marunong ng protocol, hindi marunong maglagay ng earpiece. Nakakahiya. Presidente ng Pilipinas at dumayo doon sa lugar na iba, sa international forum, at hindi man lang marunong maglagay ng earpiece. Nakakahiya. Pinagtatawanan. Siguro sa loob-loob ni Putin, ano ba ito? Di, tsaka inano pa Tinuro, pinaalala pa. Pinaalala. At tinuro pa sa kanya. Kasi hindi sila magkakarinigan dahil hindi niya sinuot. Kasi sa translation kasi importante. Dahil Oo. hindi naman kasi nag-i-English si At Putin. saka, excited si Marcos na makausap si Putin. Nakalimutan na niya yung pag-aaral. Walang alam. Nasa tabi niya si Auntie Claire. Nakatabi Auntie Claire, nakatabi yung Secretary of Foreign Affairs. Wala man lang gumalaw sa kanila. Baka puro din walang alam paggamit ng earpiece. Paring Eli. Okay. Ito, pakinggan natin. Okay. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado, and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislations that we listed to show that are priority. Tingnan mo yung word na ginagamit niya. Paglagay. Paglagay. So siya ang naglagay. Siya naglagay. Kasi kung matino ka na presidente, alam mo yung separation of power, the words you should have said or used is pagka panalo sa botohan or pagkahalal, pagkaluklok ni Sherwin Gatchalian. Pero paglagay, klarong ikaw naglalagay by weaponizing the different agencies of government para ipipressure si Escudero at saka si Joel Villanueva para mabuo yung majority votes required to have a quorum. Di ba, paring Eli? So, pero lumitaw, Sek Jing, na talagang illegal yung 12, no?
Illegal. Ginawa ang takeover, kaya pinili talaga ngayon Pinilit na nila. gawin 13 na. Kaya talaga, kasi ayaw nilang tumagal yung mga illegality. Kasi noong June 3 yun, di ba? June 3, yung kanilang Noong June takeover. 3 na nag-take over sila, clearly they know that it was illegal. But talagang pinipilit nila all the pressure needed. Pinatawag pa daw nila si Brother Eddie sa Malacanang, pinatawag pa si Joel, minaniobra nila si Joel. Kasi previous to that, yung ombudsman, sinasabi na sasampahan na ng kaso si Joel Villanueva. Sabi nga, hinog na raw eh. Hinog na ang kaso. Ngayon, ang tanong ngayon ng mga kababayan natin, ako, walang personal ito kasi kaibigan ko ito si Joel eh. Matagal ko nang nakasama ito sa House of Representatives. At marami kaming mga pinagkasamahan ito dati. Alam ko ito si Joel, malikot na ito dati. Nung magkasama pa kami. Buddy-buddy ito ni Chis Escudero. Nung minority leader si Escudero, ito si Joel, isa sa mga protege. Sa Sibak yan eh, party Oo. list. So, kilala natin to. So, noong inanunsyo ni Boying Rimulya na matter of time, masasampahan na ng plunder case si Joel Villanueva, kinakabahan na yan. So, he was very vulnerable na ma-pressure ng Malacanang. At from my inside track, alam naman natin kung sino yung bully dyan sa Malacanang. Yung isang babae, yung kaklase niya na dating tauhan ni Abnoy, dalawa dyan magkaklase, yung dating budget secretary ni Abnoy na nandyan din, yun ang nag-pressure daw kay Joel Villanueva. So dito ay lumilito talagang pinersa nila, no? At Pinwersa. ginamitan ng Pero ngayon, ang tanong ngayon, sinasabi ni Joel na kaya siya daw nag-jump ship kasi gusto niyang magtrabaho. Pero Joel, pare, magkaibigan tayo. Anong trabaho na natrabaho mo pag jump ship mo ngayon dito sa majority? Trabaho ba yung napasan niyo yung waling-waling? National Orchid. Ano pang ibang accomplishment niyo from June 3 tapos naging si Joel Villanueva June 9? Hindi, 17 yung special session. Yung special session from June 17. June 17. Ang rason niya kailangan ko na kasing mag-normalize ang Senate dahil gusto ko magtrabaho. Sir, ano pong natrabaho mo, Mr. Joel Villanueva, maliban sa pagpasa ng waling-waling? Tapos ano ngayon kung talagang lumipat kayo dahil lang magtrabaho, so ibig sabihin, tuloy pa rin ang pag-file ng kaso ni Ombudsman. Kasi kung walang deal, tuloy dapat yung kaso ni Ombudsman, di ba? Kay Escudero tsaka kay So Villanueva. nananawagan tayo sa brother ko, si Boying. Sir, inanunsyo mo na yung kaso ni Joel bakit hindi matutuloy yan? Pati kay Escudero at Si Escudero din, ganun din. Correct. Patikim no naman na all is fair. Kasi tinira nyo si Bong Revilla, tinira nyo si Jinggoy. bakit yung inanunsyo mo, hindi mo itutuloy? Dapat tuloy yan. Para sabihin natin na walang kinalaman yung deal yan na hindi ipapile yung kaso dahil nag-jump ship na sila. Para maniwala naman ang taong bayan na talagang matino itong gobyerno na ito, paring Eli. Kasi masisira yung credibility ng ombudsman kapag ganyan na parang napipili, no? At nagkakaroon ng nagkakaaregluhan sa pagka-file ng kaso. Yes. So,
we expect the noble person who's holding the position of the ombudsman to do the right thing, to do his job. Kasi hindi naman wishful thinking yung sinasabi natin eh. Inanunsyo nyo na po eh. Hindi ba? O eh, dapat makita natin na may kasunod. O, tapos, yung kay Marcoleta, papailan daw. Lalabas na daw dati, lalabas na yata yung warrant of arrest. Tingnan natin kung fair ba. Kung may warrant of arrest si Marcoleta, kailan lang yan? Kay Joel, noong pang Blue Ribbon yan. April at May sila eh. Accusation na ni Yusek Bernardo yan, di ba? Ni Alcantara. Bakit mauna pa yung kay Marcoleta? Is this fair and just in this kind of government that we have? Yan, kunan natin ng reaksyon si journalist and professor Danilo Araw ng University of the Philippines, Diliman College of Media and Communication. Magandang hapon, Prof. Araw, and welcome po sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon Ninya. Salamat po sa imbitasyong ito. Okay, una, Prof, ano ang inyong reaksyon dito sa anunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preliminary investigation para sa kasong plunder sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste? Kailangang maging transparent po ng Ombudsman, hindi tulad ng iba pang mga ginawa niyang investigasyon na medyo nakatago sa publiko. Sana naman yung ilang mga dokumento hinggil sa kaso ay maisa publiko. Hindi naman ito nakakasira sa privacy ng mga akusado kasi interest din naman ng bayan ito eh. Tandaan natin, gaya ng nabanggit sa inyong report, 2019 pa ito na nangyari. Yung Solar para sa Bayan ay nag-grant ng prangkisa at naaalala ko noong 2019 ay marami nang nagtaasan yung kilay dahil yung si Senator Loren Legarda ay mismong chair ng Finance Committee ng Senado noong panahong yon at nakapagtataka na yung 21-year-old ay magkakaroon ng ganong kalaking impluensya para magkaroon ng prangkisa na 25 years. So yun yung mga, kumbaga hindi na bago ito. Kaya magandang makausad na sana yung kaso at the same time yung transparency ay dapat nandun din po. Opo. So, yun na nga, kumbaga 25 years na meron silang exclusive franchise dito sa Yes. solar power na ito na parang sabi nyo nga, at that time, nakakapagtaka. So, bakit ngayon lang kaya yung kaso laban sa kanila? Yeah, magandang tanong din yan. Dapat patunayan ng ombudsman na walang politika na nangyayari, lalo na actually ngayong Biyernes ang daming nangyari, kasama na rin yung petition for bail ni Revilla na nag-grant for the 92 million plus na malversation case, pero yung at least 6 na co-accused niya sa DPWH ay hindi nag-grant yung kaso, yung petition for bail. Ito mga bagay na to sana ay malinaw sa publiko at tungkulin ng media na halukayin at halungkatin yung mga nangyayari. So ganun din, batay dun sa tanong mo kanina, yung usapin na bakit ngayon lang, dapat maipaliwanag talaga ito. Kasi kung ako yung tatanungin mo, wala rin akong idea sa totoo lang bakit inabot ng ganito katagal yung pag-usad ng kaso. We can only infer na yung certainty of conviction na siyang parameter ng ombudsman, yun yung pinapairal niya sa kasalukuyan. Pero kailangan ng mas marami pang detalye, labas ng retorika ng certainty of conviction. Yun nga, ghost electricity and conflict of interest nga raw ang issue rin dito bukod sa plunder. Paano may papaliwanag itong issue po ng ghost electricity at umano'y paggamit ng posisyon ni Senator Legarda sa Senate Finance Committee para makakuha ng solar franchise ang kanyang anak? Opo, yung usapin ng conflict of interest, yun yung isa sa mga pangunahing issue rito. Kasi nga mahirap isipin na ang isang 21-year-old ay magkakaroon ng ganong franchise. Bagamat naalala ko noong 2019, yung pangunahing argumento ng pamilyang Legarda at Leviste ay
financial genius daw itong si Leandro. Pero syempre sa kanyang actuation bilang miyembro ng Kamara de Representantes, talagang mahirap makita kung anumang manifestations of being a genius yung meron talaga siya. Siguro genius siya noon pero ngayon iba na. Pero ano't ano pa man, hindi naman tayo na memersonal kay Leviste doon sa anak at maging sa nanay. Incidentally, yung nanay, si Loren Legarda ay graduate ng UPCMC. Opo. Kaya nga medyo nakapagtataka rin na may mga ganong kinakaharap sila. Ang hamon na lang siguro sa kanila ay harapin nila yung kaso, wag gayahin yung iba pang mga nasa posisyon ng gobyerno na either nagtatago o kaya todo deny sa kanilang mga akusasyon kinakaharap nila. Kung merong pagkukulang, kung merong kailangang ipaliwanag dun sa anumang questionableng pag-grant ng franchise noong 2019, sana they should come clean. Etong sinasabing Southeast Asian Games. Oo. Bakit si Alan Peter? Bakit siya na? Ang pumirma po dyan, yung BCDA chairman, si Vince Dizon, with MTD Capital Berhad. Uulitin Ayan na, ko ha, ayan sa na. mga nakamis. Oo. Yan pong kontratang yan na di umano 8.5 billion lang daw. Daw? Ganito ha. Kinover ng JVA, Joint Venture Agreement. Okay. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Why? Mamaya ha, mamaya. Ang joint venture agreement, ganito yan. Halimbawa tayong dalawa, Opo. magjo-joint venture. May Opo. lupa ka, Aha. may pera ako. Aha. Jubes, ilipat natin sa pangalan ng joint venture agreement yung lupa mo. Tatayuan ko ng building, Aha. paupahan natin o ibenta natin as condominium, Opo. hati tayo sa tubo. Or, halimbawa, ang worth ng property mo ay 50 million. Okay. Ang structure na, Magkano? na gagawin ay 100 million. So, yun ang proportion natin. Okay. Halimbawa, 30 million yung iyong lupa at 70 million yung gagawin. 70-30 tayo. 70-30. Depende sa halaga. Ganun ang joint venture. Opo. So, under this joint venture, gagawa ng mga sports facilities ng MTD Capital Berhad yung 40 hectares na lupa sa doon sa BCDA. Opo. Okay. Sa halagang 8.5 billion. So, dapat yon ang ambag ng MTD. Ang ambag ng BCDA ay 40 hectares na lupa. Ang laki Okay. nun. So far, so Okay. good. Okay. Okay. 40 Anong naging hectares. problema? Number one, hindi naman pala naglagay ng fresh money yung MTD Capital Berhad. Inutang sa Development Bank of the Philippines. Oo. Ay, kagaling. Pero din natin. Hindi naman Ano nagpasok ba ng bagong yan? pera. Niluto tayo sarili nating mantika? Yun, nadali mo. Grabe naman. Hindi ko naisip yun. O, number two. Oh. Dapat yun, joint venture agreement. Halimbawa, Opo. 25 Tama po. years, 30 years. Parang yung ginagawa na Ayala, di ba? Ayun. Ayala style. Yun, yung properties at the end of the term ng joint venture, doon na yon sa may-ari ng lupa kasi hindi mo naman pwedeng dalhin Opo, yun, hindi di ba? pwedeng dalhin. Oo. Matik Or, na yun, yan matik. ay nagbibilong doon sa mga binentahan. Opo. Depende sa JVA. Pwede. Eto, ibang klase. Sabi ng BCDA, yung ginawa mo mga structure, babayaran namin ng 2.2 billion per year for 5 years. Magkano total nun? 2.2 times 5. 11 billion. Oh. Teka muna, akala ko pa 8.5 lang yung halaga. Oo Bakit nga. babayaran mo yung MTD Capital Ba't napunta? Berhad? Bakit ganun? Bakit may tubo agad siya? Sa JPA, hindi garantisado ang tubo. Number 3, yung agreement na ililipat after 5 years sa BCDA, yung mga ginawang mga buildings, hindi po yun joint venture. Yun ay build transfer scheme. Okay, yes. bakit itinago sa pangalang joint venture? Ito, sasabihin ko sa inyo. Pag joint venture kasi, subject lamang sa Swiss Challenge. Yan. Ibig sabihin, ako yung MTD. Opo. Unsolicited ito.
oh, meron akong ganitong offer, 8.5 billion, gagawa ng structure. May isa o dalawa o kung ilan na mga taong interesado rin sasabihin, uy, Partnership yan. hindi, teka Hindi. muna. Okay. Sabihin nila, uy, may offer ako sa'yo, mas maganda sa MTD, 9 billion. Swiss challenge ang tawag doon. Ako na kunin mo, 9 billion. Kasi pinapublish yan Opo. yung JVA. Opo. Ibig sabihin, mas mahirap gawin. Kasi meron ng presyo, 8.5